Ang tawag ho rito sa ginagawa namin dito ay Vigil 24/7, no? Sa ating pinakamamahal na Tatay Digong sa labas ng kanilang bahay. Kasi nga kahapon, no, so context lang to ha, just in case may mga hindi pa nakapanood kahapon o kakapanood pa lang ngayon at walang ka-ideya no, about sa mga kaganapan dito sa labas ng bahay ni Tatay Digong. Yan yung pinaka-iconic na gate na kulay yan, sky blue. Paano siya naging iconic? Kasi every time na may pumupunta dito ng mga mga fans ay talagang mga supporter sadyang nagpapapicture talaga sila dito sa kanyang life size na standee. Okay, salamat kuya. Alright. O basta na kay Kayla ha. Support Digong pani Adria. Sundan mo siya ma'am, sundan mo sir. Ito lang parking, pwede mo baktas. Masa na ikon update diri aron. Nanay ikon. Mas daghan lagi tao ron kumpara. Oh, dagdag man naman mas basta gabi. So karon sa Ando ikon. ni karon diri. Ando din kung sakay maabot si Tatay Digong, maabot. Basi naman si Paulo, si Sara. Oo. Isuportahan mo lang daw si Tatay Digong. Okay, so dito tayo. Salamat, sir. Dito tayo ngayon sa Doña Luisa once again and balikan ho natin to dito ang lugar. Update ho tayo sa inyo ha para malaman natin kung anong mga ganap dito. Okay, so ito. Inyo tong As we can see dito, marami ng tao. Yung mas marami siya kumpara kagabi. kay gibawa na mong kusog ha kay ang tao nila, ang tao nila magtutok. Oh, wala ba di kay lain tao nila. So mas marami ngayon kumpara kagabi. Taga-asa mo ma'am? Taga Turil. Toril. So kasi nagsugyot sa inyo, nag-suggest ng mga anhimo. Asa mo nakakuha balita ng mga anhimo karon? Ano lang? Kuan marites no. Marites mode lang. Asa mo kita sa kuan nga na something ay no video. Wala video hay. Wala man good. Ha? Nandun nga sa Facebook, silingan. Sa Facebook. Okay. Siyempre. Sige. Number one. Sige. So yun, dami sila dito. Balik ulit tayo dito for Marites mode. Ay, lagi pa. Basig pagkita utang tori, ma'am ba? Iya so Doña Luisa, ha? Sa mga panood nito, balik ko, punta kayo dito. Wait lang, expeditiously. More specifically, I am referring in favour for the disclosure of evidence in such a way as to ensure orderly and efficient disclosure between the parties. In this regard, the Chamber orders the prosecutor to begin disclosing today a decision on the participation of the victims who, according to the statute of the court and to the extent permitted by the Chamber, are authorized to present their views and concerns at this stage of the proceedings. We have come to the end of Mr. Duterte's first appearance hearing. I would like to thank all the participants in this hearing, the interpreters and the stenographers. This concludes today's hearing. Gano. So nanonood sila dito, mga kapitbahay ni Tatay. Gano, Tatay Digong oh. Yung astig. Ano siyang life size na kuan. Standee. No session. Yun na yun, no? So meron na tayo dito mga nakukuha ang konting mga marites mode. So dito ulit ang mga tao ngayon sa labas ng bahay ni Tatay Digong, nag-gather na naman ulit. And sige, proceed tayo sa unahan at makichismis, makimarites. Sa ICC niya ba trial? So mga pala, time check tayo dito. It's 10:37 ng gabi lang. So 10:37 ng gabi. So ibig sabihin tapos na yung yung tapos na siguro yung session or trial ni Tatay Digong. Yun ang pinaka first appearance kasi kanina alas 9 Philippine time, alas 9 ng gabi.
So dito pa rin tayo ha sa labas ng bahay ni Tatay Digong. Update tayo dito. So mas marami ang pumunta ngayon. Sa bagay, Biyernes na kasi walang trabaho bukas, Saturday. So yan, very good no. Sa mga nagsasabi kahapon na mga anti-Duterte na wala nang wala nang appeal dito daw si Tatay Digong gawa nung wala daw masyadong tao. Nung wala, dami nun kagabi ha. Ngayon, tinan mo. Ito na yon. So nagkataon lang kagabi, walang masyadong tao kasi siya ay daming tao, puro vlogger. So mas marami na ngayon tao, kagabi konti lang. Pero marami pa rin naman yun. Hindi natin yung pwede ismulin. So yun, daming tao, di na makahulog ang karayom. So ngayon, tanong natin si General Torre, paano siya mapunta rito ngayon kung gato kadaming tao? Abay magkakagulo no, tapos ang problema pa dyan ngayon, alam mo si General Torre, problema pa dito ha. Ang mga tao dito kahit pa inorient na ni President Duterte ang mga tao na maximum tolerance, na huwag patulan yung inyong mga provoking moves, and yun, kahit pa kami ay briefing na mga tao dito, mga supporter, mga nagmamahal no, mga anak ni Tatay Duterte dito sa ni Tatay Digong dito sa Davao. Hindi pa rin ako mismo, hindi ko pa rin masasabi no, hindi ko pa rin maititiyak sa inyo na hindi kayo kukuyugin dito. Alam mo, sa totoo lang, ang mga taga Davao, na to no, matagal na rin tong natutulog no, yung pagiging basagulero ng mga taga Davao. Ibig ko sabihin is yung bawal kasi sa Davao bawal dito yung rambulan, bawal ang riot, bawal ang mga pisikalan no, mga dito, mga pisikalan, mga violence, bawal dito. Kaya kasi hindi bawal dahil sa takot kami kay Tatay Digong, kundi respeto. Ayaw naming magpasaway sa kanya kasi nga ganoon naman talaga, di ba, kapag kamahal natin yung mga magulang natin, kapag kamahal natin yung tatay natin, Tatay Digong, hindi talaga tayo gagawa ng mga bagay na pasaway tayo no, mga bagay na ikagagalit niya kasi nga mas-stress yung tao, tapos bawal. Meron din maliban naman sa respeto na tinitingnan namin kay Tatay Digong is yung aming batas no, meron kami dito. Talagang ma-detain ka talaga dito, may multa ka kapag public disturbance or public scandal, mga gano'n no, so bawal. Kaya dito ganito karami yung tao, so hindi ko maipapangako sa iyo, General Torre, na lahat ay susunod no sa panawagan ni Mayor Basti Duterte na maximum tolerance, kasi talagang ang dami talagang nanggigigil sa inyong kagandahang lalaki. Ang daming gustong yumakap sa iyo dito ha, General Torre. So yan lang, sana mapakinggan mo to. Ito ay friendly advice ko para sa inyo no, kasi basta gano'n na lang no, basta may mga dito, may mga nanggigigil din sa inyo kahit paano. Maraming gustong yumakap sa inyo hanggang sa ikaw ay mag-violate. So yun ha, ang dito ganap latest. So Davao City sa may labas ng bahay ni Tatay Digong. So mamayang konti subukan natin mag-live streaming. Comment nyo kaya dyan kung okay ba mag-live no? Tingnan natin kung kaya na ating signal. So time check tayo, 10:41 ng gabi. Tawag nito kasalanan ng ating mga ordinaryong mamayang Pilipino na mawalan ng tiwala. Halimbawa sir, kung pumasok o dadating dito ang grupo ni General Torre, ano kaya ang magiging resulta? Ano kaya ang magagawa ng mga taga-Davao? Gaya ng narinig natin na advice ng ating butihing Mayor Basti Duterte, we will abide no, sa rule na karapatan nila as mag-present. Pero talagang masakit tingnan na halatang-halata na talaga yung political force nila na siraan talaga ang ating mahal na Presidente Duterte. Pero yun pa rin, no? Dabawenyo ay mga disiplinado, Dabawenyo ay sumusunod po sa batas, at lalo-lalo na sumusunod kami sa aming father ng aming syudad. Pero may Mayor. nakalimutan ka sir,
ang dabawin nyo kay mudumog yapog trapo. Mudumog ko ang Di trapo. gid sila magpasaya-saya nga to sir kay. Correct. Sana wala silang maling gagawin. Ayun na nga. Kasi pag 1, 2, 3, 4, 5, how many times na nilang ginawa ito na personal at nakikita natin na talagang mali yung ginagawa nila, yung pag-enforce nila ng kanilang batas. Iwan ko kung saan batas yan galing kapiin. Dapat ayusin talaga nila kasi yan yung sinasabi ng na magkaka-divide talaga. Gulo talaga. Pag ang isang nation nagkaka-divide na and then pinasukan pa ng grabing politika at very personal na, talagang gusto na nilang walain sa mapa yung isang tao, talagang may mga parties yan kapiin, kaya normal magkakagulo. At yun nga, ang challenge nila yung mamamayang Pilipino. So that's why ito yung nangyari, lumabas na sa kalye. Kasi nga, sabi ko, ulitin ko yung politikasan, nasod na to sa bansa natin, okay lang yan, magbangayan sila dyan. Basta dito lang, di ba? Ang nangyari, parang bang may talunan o hindi kaya yung pwersa ng kabila, sa sobrang hindi kaya dahil nahalata na sila, ginamit na yung ICC as their ace, no? Alas nila, parang ganun. So, nasaktan ang tao, di ba? Kasi, matanda na si tatay, ito pa ang ginawa, nagmahal naman yan sa bayan natin. Talagang na-feel natin noong 2022 hanggang 2026, napakaganda naman talaga ng performance ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Pero sir, hanggang unang gabi nyo ba dito? Yes, oo, kasi galing pa po kami ng Cotabato, malayo. North Cotabato, dahil meron tayong ginagawa rin trabaho, negosyo. hanap buhay. Pero sa mga unang gabi pa lang nyo dito, gusto na talaga namin umuwi. Pero dahil sa dala ng may trabaho tayo, KPL, so pinilit namin kahit pagod na makabisit dito to show full support sa atin pong Tatay Digong, no? So yun KPL, no? Salamat sa time na makashare ako sa inyo. Yan po ay may personal lang po, no? Correct. Na damdamin, Bilang mamamayan. bilang mamamayan at nagmamahal sa Pilipinas at nagmamahal sa ating former President Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay private citizen na. Yan. Diba? So sana po ay ipanalangin natin na magkaroon po ng unity, magkaroon ng kapayapaan ang Pilipinas at sana maayos na po yung linya ng politika ng ating mga leaders dyan sa taas dahil nagagamit talaga sa evilness, no? So yun lang siguro, KPL. Daghang salamat, ha? Maraming salamat sir. Okay, si Mike up here. Galing pa ng Galing pa ng yan, galing pa ng Cotabato yung kaibigan niya tayo. So, pumunta doon kasi meron akong No, yun lang yung natin dito. Ganap. So, continuous. Diyan naman sa unahan, ang ganap naman ay prayer rally or silent or prayer rally. So, pakita ko sa inyo ha. Vlogger to vlogger. So, ayan. Tapos na yung yung prayer. Yung panalangin. So, ang daming tao dito. Time check ka, mag-alas 11 na. Ay, alas 11 na pala. It's 11:18. 11:18, no? So, yan lang. At live na ba tayo? Sino natin, no? Sige, live tayo para magkaroon ng live interaction sa inyong mga nanonood ngayon dito. Kung baka meron kayong mga katanungan, so try nating maghanap ng taong pwedeng makasagot. No? Tapos mga concerned, no? Lalo na sa mga nanonood na hindi taga Davao, na medyo hindi masyadong gets, no? Kung anong ganap dito, anong mga
happenings. Bakit ganito kadami ang tao? Bakit ganun kamahal ng mga taga Davao ang mga Duterte? So, pag napanood mo to, ano ka, tawag nito, antabayanan at ako'y magla-live streaming. Dami tao, grabe. So no show pa rin si si General Torre. Yan yung pinaka natin pinaka very important person na inaantay. Siya yung inaabangan ng mga tao dito. Ito yung rason bakit nagagather dito yung mga Davaoenyo. Hindi lang Davaoenyo mga Mindanaoans, ganun na lang. Kasi may mga taga Socsargil, Cotabato, yun kanina yung nagsasalita coming from Cotabato. Tapos meron mga taga Zamboanga, marami kayong mga kasamahan dito ngayon na nagpe-travel pa ng malayo. Oo, mana. Asa si Right? Thank you kayo. Ha? Okay, maganda. Oo. Okay, daming tao dito ha. So ngayon kung taga Davao ka na nakapanood ka nito, welcome ha dito sa lugar. Pwede kayong pumunta dito at makisabay. Makidagdag sa crowd. Okay, so latest update ho ulit tayo dito ngayon sa Davao City sa may bahay ni Tatay Digong sa labas sa may sa Doña Luisa subdivision sa may Ecoland dito sa Davao City. So kita niyo naman dito mas maraming tao ngayon na nakaabang dito, nagbabantay kung ikumpara natin kagabi. May mga nakasuot dito ng mga Rodi Duterte pa din, or Duterte pa rin. Davaoenyo is not for sale. So, ang tawag ho rito sa ginagawa namin dito ay Vigil 24/7 sa ating pinakamamahal na Tatay Digong sa labas ng kanilang bahay. Kasi nga kahapon, so context lang to just in case may mga hindi pa nakapanood kahapon o kakapanood pa lang ngayon at walang ka-ideya about sa mga kaganapan dito sa labas ng bahay ni Tatay Digong. Yan yung pinaka-iconic na gate na kulay sky blue. Paano siya naging iconic? Kasi every time na may pumupunta dito ng mga fans ay talagang mga supporter sadyang nagpapapicture talaga sila dito sa kanyang life size na standee. And yan na nga parang ito na yata ito pinakahuli kong vlog dito ngayon, update sa bahay ni Tatay Digong at uuwi na ako dito. Uuwi na ako, pero bago pa tayo uuwi, ikot-ikot ko muna kayo dito. Tapos papakita ko sa inyo yung mga ganap dito, mga events. So parang may mga nagkukumpulan dito ng mga vlogger. Tingnan natin kung ano meron doon. Makikisaw-saw tayo, makikichismis. Okay, so tapos na ang forum. So dito tayo nakaabot, pero okay lang. Ang point lang naman natin sa video na to is pakita ko anong ganap. Nga, daming vlogger. Vlogger nation na tayo, no? Daming content creator na lahat. So anong meron dito? Anong kaguluhan? So, mga barangay captain natin andito sa labas na rin ng bahay ni Tatay Digong. So dito, halo-halo ng mga marites, mga vloggers, mga barangay officials, and barangay captain, yung mga tao dito ngayon. Sorry. Mystery Media, tapos na sila dito. Kanina dito yun Nakausap pa natin si Ma'am Jandy. Wala lang, kwentuhan lang naman yun.
kwentuhan na may pagkano lang. Kumbaga parang sharing lang sa mga thoughts. Diba, dami tao, no? Nakikimarites, pero malaking tulong to. Malaking ano nito, ambag, no? Para kahit paano ma-turn off na si General Torre na magpunta dito para transakin ang bahay ni Tatay Digong para i-raid, no? Wala namang ano dapat i-raid, no? Oh, ano ba meron dyan? Meron bang ano dyan? Baka merong secret na lagusan papuntang Dahig, no? Ayun yung, baka yung inaakala nila, no? Kailangan nilang transakin, maghahanap ng heartbeat. Tataga sila, no? Hindi, sorry, natatawa ko, pero pinatatawa na natin yung mga pinagagawa ni Torre, pero hindi natin na-realize na ginagago tayo, parang binubuli, no? Grabe. Yung kay kay Kibuloy pa lang, no? Malakas, malinaw na pambubuli na yun. Ngayon dito naman sila mambuli sa sa bahay ni Tatay Digong. So iba dito, ngayon pa lang ito nakapunta. Hindi ko na mataan itong mga ito kagabi. Ayun, parang may panglaban kayo, no? Torre, oh. Nakita natin. Yan, Pindot din, nagyahanan ninyang kamoy. pang yan, pang electric shock. Kasi napakaliit lang na lugar to dito. Sa unahan na yan, dead end. So ito lang, pag-usapan natin yung parang hindi pagpunta ni General Torre kagabi or kanina. Kasi meron, 'di ba? Meron naman tayong nakitang drone kaninang umaga. Around 5 AM yata 'yun. So, 'yun ang kasi ang sabi dito, briefing kagabi. Kanina, kagabi, no? Mga bandang alas 12, alas 12 alaw na. Pag merong drone, hudyat na 'yan na si General Torre at kanyang pag merong drone, hudyat na yun na papalapit ng tropa ni Gen Torre tsaka ng General Torre tsaka ng mga kasamahan ng mga kapulisan. So kahapon na alarma kasi nga na siya namataan na natin yung drone. So yun, medyo prepared na yung mga tao kahapon. Tapos kunti na kami nun, mga banda alas 5. So yun pala, nag-aalas 7 na lang, alas 8 hindi pa rin dumating, no? Wala pa rin General Torre na nagpapakita. So hanggang sa nakatulog na tayo, nakapag-refresh, nakapag-regenerate. And dito bumalik ulit bandang alas 10 ng gabi. So ito yung naabutan natin dito. Mas maraming tao. Hindi ko ito inaasahan. Akala ko wala na. Like tapos yung kagabi. So di ko alam kung tutuloy pa kaya si General Torre o hindi. Tara natin magtanong dito ngayon. So mataas pa rin ang chance, mayroon pa rin possibility na pupunta sila dito. In the possible daw, no, na mayroong no, may possible, may search warrant, di ba? Oh, yun. So possible yung search warrant. Tapos yun na nga, alam na natin yung style nila, pa-surprise, pabulaga. Yung lang, kunyari parang may mga false alarm, kunyari, no? Tapos siyempre dadagsan na yung tao, marami na. Tapos ngayon walang dumating, no? Hindi sila nagpahita. So ang nangyari, yung mga tao uwian na, doon na sila na-atake. Doon na sila pupunta kasi wala ng tao. Pero paano to ngayon, no? Paano sila makapag-penetrate dito kung ganito kadami yung tao, mga supporter? Kaya nga sa mga nakapanood dito ngayon, ulitin ko, ulit-ulit. Pag napanood mo to, taga Davao ka lang, pwede kang pumunta dito. Sabado naman bukas. Tas Linggo. Tas pagka Lunes, walang trabaho, ha? Special non-working holiday tayo dito sa Davao City. So kahit paano, maraming thank you pa rin na President Bongbong Marcos for approving or pag naisa katuparan mo or pinagbigyan mo ang taga Davao na gawing non-working special non-working holiday ang March 17. That's araw ng Davao. So ito yung grab dito. Kung napanood nyo to, sa mga taga Davao, care to come here. Lapit lang, hindi to malayo, like SM Ecoland. So, SM Ecoland, unahan lang sa may bago makarating ng from SM Ecoland bago makarating ng
City Hardware. Yan. Dito merong ano, papasok. Pwede kayo magtanong sa mga tao, tanong lang saan ba na yung ano, Dunya Luisa. So ituturo kayo nun. Hindi naman siya ganun kahirap puntahan kasi ano nga lang siya, gilid lang ng kalsada, within the highway lang. So yun yung rason, no? Bakit andito pa rin, marami pa rin tao. Kasi nga, di natin pwedeng alisan itong lugar na to dahil sa naghahanap yan sila ng ano, ng tiyempo. Tiyempo na talaga sila, General Torre, para ano yung pinaka-perfect na timing para puntahan ang lugar. Kasi mahihirapan sila ito gawa ng ano, no, dead end, pinaka-corner. Tsaka ano, isa lang yung labasan talaga ng ano, subdivision na to. Yung exit in the entrance ay isa lang, pareha lang. Okay na tayo dito ha, yan lang. Kiss adjourn na tayo dito. So punta tayo sa ibang mga lugar naman sa Davao City para pagmasdan yung ibang mga ganap. Tingnan natin kung anong mga kaganapan nga, anong mga event, anong mga kasikas movement, galaw ng environment, atmosphere.